Magandang gabi o araw sa inyong lahat. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Stella Maris. Bagamat hindi ko tunay na pangalan ito yung gusto kong gamitin sa kwentong ibabahagi ko sa inyong lahat. Sa itong kwentong hindi ko talaga makakalimutan, sapagkat ito yung unang pagkakataon na nakaharap ko ang kamatayan, hindi bilang isang nakakatakot na bagay, kundi bilang isang nilalang na ayaw akong bitawan. Taong 2006 nang lumipat kami sa baryo ng San Teodoro de la Cruz sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija. Doon kami tumira sa ancestral house ng aking ama. Isa yung malaking bahay na yari sa kahoy. May malawak na balkonahe at pinapaligiran ng matatandang puno ng nyog at sampalok. Kasama namin noon ang kanyang ina, ang matanda, ngunit matibay pa rin, na si Abuela Caridad. Mabait siya, mapagtalinga, pero sa kabila ng kanyang katahimikan, may kung anong lungkot at misteryo mula sa likod ng kanyang mga mata. Ilang buwan pa lang kaming nanirahan doon, nang bigla na lang ng hina si Abuela. Hindi siya madala sa ospital. At isang araw, tuluyan na lamang siyang hindi nakabangon. Ang huli kong natatandaan ay ang malamig niyang mga palad habang hinahaplos-haplos ang aking buhok. Stella Maris, darating ng araw na ako'y lilisan, pero hindi ibig sabihin, iiwanan na kita. Pagkaraan ng ilang araw, namatay na nga si Abuela. Inilibing siya sa likod ng simbahan ng baryo, katabi ng libingan na kanyang yumaon na rin na asawa. Pero habang ang lahat ay nagluluksa, ako'y nalilito. Bakit? Dahil nakikita ko pa rin siya. Noong gabi ng kanyang lamay, iniwan ako sa aming kwarto. Madilim doon, tahimik, ako lang ang nag-iisa. Pero hindi ako natatakot dahil meron akong kausap, si Abuela Caridad. Bakit kami naiiwan, iha? Tanong nito habang nakatayo sa paanan ng aking kama. Hayaan mo, tagagalitan sila. Dagdag pa ni Abuela, sabay ngumiti. Nang dumating ang aking mga pinsan at nakita ko may kinakausap sa dilim, lahat sila'y napahinto. Sino kausap mo, Stella Maris? Tanong ng isa. Si Abuela, nandyan siya oh. Sabay turo ko sa kanang sulok ng silid. Lahat sila'y natigilan. Simula noon, hindi na nila ako iniwan pa mag-isa kahit saglit. Ilang linggo matapos mailibing ang abuela ko, isang gabi ng brownout, iniwan na naman nila ako sa sala habang nag-aabang ng kandila ang mga matatanda. Lumabas ang malalakas na kulog na tila nabiyak ang langit. Mabilis akong tumakbo papasok sa kwarto at nagtago sa ilalim ng aking kama. Doon ko siya muling nakita. Isang babaeng mapudla, napakahaba ng buhok at nakasuot ng puting lumang bestida at may nagsusugat na balat sa kanyang mukha. Bulong siya ng bulong. Ngunit, hindi ako natakot. Nakangiti ako habang kinakausap siya. Para sa akin, isa lamang siyang bagong kaibigan. Ngunit nang pumasok ang mama ko at narinig ako nagsasalita mag-isa, agad niya akong sinita. Oh, sino naman yung kinakausap mo, Stella Maris? Yung babae po sa ilalim ng kama. Sagot ko sa kanya. Muling bumigat ang silid. Hindi na nila ako muling iniwan pa na mag-isa. Pagkalipas ng ilang araw, gabi-gabi namang umiiyak ang kapatid ko na si Miguelito. Mas bata sa akin ng 2 taon. Kahit tulog siya, umiiyak siya habang nakaturo sa pader. Mama! Mama! May kamay! May kamay! Itim mo! Sumisilip! Wika ni Miguelito. Walang nakikita ang mga matatanda, pero ako,
Malinaw ito sa akin. Isang itim na kamay, mahaba ang mga kuko, nangingitim ang balat. Sumisilip sa siwang ng pinto. Kumikislot. Isang beses, sabay kami nagsalita ni Miguelito habang siya naman itulog. Ma, meron nga oh. May itim na kamay. Sumusunod siya sa akin. Pagkatapos ng aking daycare graduation, lumipat na kami ng bahay sa baryo di Santa Magdalena, sa bahay ng aking tiyo Leandro. Doon naman nagsimulang bumalik ang mga presensya ng mga nino. Isang Sabado ng tanghali, nagising ako mag-isa. Pagsilip ko sa pintuan ng kwarto, may batang nakaputi na pumasok. Tahimik lamang ito. Dumiretso sa gilid ng kama, yumuko at umilalim sa aking papag. Akala ko nung una, si Miguelito lamang iyon. Tinawag ko siya, pero wala. Lumapit ako at dahan-dahang sumilip dun sa ilalim ng papag. Wala akong nakita. Agad akong tumakbo papunta sa mama ko na nasa kusina noon. Ma, nasan po si Miguelito? Tanong ko sa kanya. Nasa labas, naglalaro. Napahawak ako sa aking dibdib. Iba ang batang iyon. Hindi siya tao. Pagkalipas ng maraming taon, minsan sa panaginip, bumabalik ako sa lumang bahay sa San Teodoro de la Cruz. Nandun pa rin si Abuela Caridad. Nakaupo sa dunyan. Nakatitig lamang sa akin. Handa ka na ba, Iha? Tanong niya habang lumalalim ang dilim sa paligid. Handa para saan, Abuela? Tanong ko rin sa kanya. Upang bumalik at manatili, hindi pa ako tapos sa'yo, Stella Maris. Mula noon, tuwing gabi ng ika-13 ng buwan, may bata raw na babae na umiiyak sa ilalim ng kama sa bahay namin dati. Ang sabi ng mga bagong umuupa doon, nagsasalita daw ito ng Kastila. At ang pangalan niya, Stella Maris. Taong 2016, nang maranasan ko ang isa sa nakakakaibang gabi sa aking buong buhay. Estudyante ako noon sa isang Catholic school sa bayan ng San Aurelio, sa senior high campus na nasa pinakalaylayan ng eskwelahan. Malayo sa main building at madalas tila abandonado tuwing gabi. Araw yun ng Teacher's Day, kaya bilang class representative, ako yung natasang unang pumasok para magayos ng mga palamuti sa aming classroom. Maaga akong gumising dahil malayo-layo ang bahay namin sa Barangay Nueva Felicidad. Mga alas 5:30, nasa loob na ako ng campus. Tahimik doon. Walang katao-tao at ramdam mo ang ginaw ng hangin. Tila may alingas-ngas sa buong paligid. Sa may gate ng senior high building, nakita ko si Kuya Ramon. Isa siya sa mga gwardyang madalas nakadistino sa lugar na iyon. Hindi ko naman siya madalas nakakausap, pero pamilyar na ako sa kanya. Kaya bumati ako. Magandang umaga po, Kuya Ramon. Ngunit hindi niya ako kinibo. Tinitigan lamang niya ako. Hindi na ako nagtanong pa. Inisip ko na baka antok lang siya o kaya naman ay wala talaga sa mood. Kaya dire-diretso na lang akong pumasok sa loob ng building. Habang paakyat ako sa hagdan papuntang second floor kung nasaan ang aming classroom, napansin kong sumusunod siya sa akin. Wala pa rin siyang kakibo-kibo. Tahimik lang, pero hindi naman ako kinikilabutan pa noon. Dahil sanay naman ako na may mga umaaligid-aligid na mga gwardyang tahimik. Pagdating ko sa aming classroom, binuksan ko na kaagad ang pinto. Sumunod pa rin si Kuya Ramon sa loob ng aming classroom. Akala ko, aalis din siya kaagad. Pero lumapit siya sa wall-mounted aircon at binuksan ito. Napakunot no ako noon.
Kuya, ayos lang naman po. Hindi pa naman po mainit eh. Tsaka ako lang naman po yung mag-isa dito. Hindi pa rin siya nagsalita. Ngunit habang naka-on ang aircon, tumayo siya sa sulok ng classroom at tinitigan lang ako. 1 minuto. Walang kakibo-kibo, walang emosyon. Ang mukha niya, napakaputla, tila hindi nakakatulog. Itim ang ilalim ng kanyang mga mata. Ang tingin niya, animoy walang buhay. Doon na nagsadayuan ang aking mga balahibo. Ayokong magpahalata na nakakaramdam na ako ng takot, kaya nagsalita na lang ako ng medyo mahina. Kuya, okay na po ako dito. Salamat na lang po sa pag-on ng aircon. Paglingon ko mula sa mesa kung saan ko nilapag ang aking mga kagamitan, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko naman narinig na bubukas ang pinto. Wala akong narinig na yabag. Wala talaga. Sinubukan kong baliwalain na lang yun. Pero makalipas ang ilang minuto, biglang nagsipaglaglagan ang mga gamit sa mesa. Yung mga daladala kong gunting, glugan, papel, lahat biglang nagsibagsakan ng sabay-sabay. Napatalon ako sa sobrang gulat. Mabilis akong lumabas ng silid. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin si Kuya Ramon. Nakatayo ito sa gitna ng covered court. Hindi gumagalaw at nakaharap lang sa aking classroom. Tila ba, hinihintay niya akong bumalik. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako papunta sa kabilang pasilyo. Dumiretso sa may canteen area sa main campus at naghintay ng iba pang estudyante. Hindi na ako bumalik hanggang sa may ilang kasabay na akong pumasok muli sa senior high school. 7:00 ng umaga, pumasok ang isa pang guard, si Kuya Silvano. Bumisita dito sa classroom namin. Laking gulat niya. Bakit naka-on na kaagad ang aircon dito? Saway nito. Sumagot ako, medyo nanginginig. Yung kasama niyo po kanina, si Kuya Ramon, siya po yung nag-on yan. Napakunot noon naman si Kuya Silvano sa aking sinagot. Ako lang yung naka-duty buong gabi at mapagsa hanggang ngayon. Nasa akin lang yung remote ng aircon na to. Walang Kuya Ramon na naka-assign dito. Sagot nito sa akin. Nanigas ang buo kong katawan. Ipinipilit ko pa noon na may nakita talaga akong gwardya. Parehong uniform niya. Parehong muka na matagal ko nang nasisilayin sa gate. Pero wala daw talagang Kuya Ramon sa listahan ng mga security personnel nila. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Buong araw, parang napakabigat ng aking katawan. Mainit na mainit ang ulo ko kahit malamig naman ang classroom. Nahihilo ako. Parang may nakadagan sa aking batok. Pagka-uwi ko, ako'y biglang inapoy na lagnat. Ilang araw akong hindi nakapasok noon. At mula noon, hindi na muling nakita pa si Kuya Ramon. Makalipas ang ilang linggo, may nakausap akong janitor, si Mang Eusebio, na matagal nang nagtatrabaho sa aming eskwelahan. Nang kinuwento ko sa kanyang itsura at pangalan ng gwardyang nakita ko, napatahimik siya sandali. Ika niya, Iha, may Kuya Ramon talaga dito dati. Pero, matagal na kasing patay yun. Naaksidente dito mismo sa senior high building. Mga 5 taon na yung nakakalipas. Siya yung bantay dati sa madaling araw. Pero mula nung mamatay siya, marami na nagkasabing bumabalik siya tuwing Teacher's Day. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo ba talagang nangyaring lahat ng yun. O baka napaglaruan lang ako ng pagod, takot, o kaya imahinasyon. Pero isang bagay lang ang malinaw. Meron talagang nag-on ng aircon. May tumitig sa akin. At siya ay hindi tao. Isang mapagpalang araw sa lahat ng taga-subaybay ng channel na ito.
Nais kong ibahagi ang isang karanasan na hindi ko talaga malilimutan. Isang karanasang gumising sa akin sa katotohanan na hindi lamang tayo ang nilalang sa bundong ito. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan ng Santa Cristina, Nueva Vizcaya. Walang kuryente, walang linya ng tubig. Ang tanging pinagkukunan lang namin ng buhay ay isang matandang atapay na may lalim na halos mahigit 50 talampakan. Napapaligiran yung atapay ng mga punong balete, akasya, at santol. Sa paligid nito, may tila di matatagusan na makagubatan. Sinasabi ng matatanda ng atapay daw na iyon, bahagi pa ng panahon ng mga Kastila. Marami kababalagan ang kinukwento tungkol dito. May nagsasabi na meron engkantada na nakatira sa ilalim ng tubig. May iba naman nagsasabi na ito'y taguan ng mga laman lupa na binabantayan ng lugar. Subalit sa aming pamilya, ang atapay ay isang biyaya. Kami kumukuha ng tubig. Doon kami naglalaba, doon kami nagsasampay, doon din ako unang natuto na maging masino. Ako yung taga-igip simulat sa pool. Bata pa lamang ako, kabisado ko ng bawat ugat, bato, at yapak patungo doon. Kahit may mga babala, hindi naman ako natatakot. Isang paalala lamang lagi ng matatanda. Bago ka humakbang sa tabay, huwag kakalimutang bumati. Magsabi ka, tabi-tabi po, paumanhin, tabi lang po. Marami raw kasing hindi nakikita, pero nagmamasid. May mga araw na makikita mong may mga barya sa gilid ng bato, o kaya naman may isang puting manok na patay. Inaalay daw para sa mga naninirahan doon sa kailaliman. Hindi ako naniniwala noon, hanggang sa isang tanghali ng tag-araw. Bit-bit ko ang 2 timba. 12:00 ng tanghali noon. Napakainit, ngunit ang paligid ng atapay ay malamig at may kakaibang simoy. Habang pababa ako, narinig kong may mga nagtatawanan. May parang mga batang nagsisigawan sa kasiyahan. Akala ko, may mga naglalaba lang ng mga kapitbahay. Ngunit ang lumapit ako sa mismong bungad ng atapay, wala namang katao-tao doon. Pero ito na yung mas nakakangipal. Umugong ang mga bato. Parang may humihigop mula sa kailaliman. Ang mga punong balete sa paligid, tila yumuko sa direksyon ng tubig. Nanigas ako. Gusto kong tumakbo, pero kailangan kong magigil. Habang hinihila ko ang timba, naramdaman kong parang may bumalot sa tali. Mabigat, mainit, parang may kamay sa ilalim. Pagka-uwi ko, sinabi ko kaagad sa aking ama ang mga nangyari. Tahimik lamang siya habang nakaupo. Hawak-hawak niya ang kanyang rosaryo. Yan din yung nakita ko noon. Anito, huwag ka nang bababa kapag 12:00. Oras kasi nila yon. Ilang linggo pang lumipas. Naglalaba ako kasama si Rafaela, isa sa aking mga kababata. Wala kaming kamalay-malay na 12:00 na pala. Habang abala kami sa paglalaba, may dumapo sa gilid ng atapay. Isang puting kalapate. Ngunit halatang hindi ito ordinaryo. Ang mga mata nito ay pulang-pula. Ang balahiboy tila may kinang napilak. Hindi ito gumagalaw. Hindi man lang ito sumulyap sa amin. Nakatingin lang ito ng diretsyo sa mismong kailaliman. Bigla kaming natigilan na magtama ang tingin namin dun sa ibon. Tila may boses sa aming isipan. Umuwi na kayo. Hindi kayo narapat ngayon. Nagkatingin ng kaming dalawa ni Rafaela. Hindi na kami nagtapos. Iniwan na lang namin ng basa ang aming mga nilalabhang damit. Ang balde, ang sabon, lahat-lahat. Basta tumakbo na lang kami pauwi at sinabihan namin ang aming mga magulang. Kinagabihan, si Rafaela ay nilagnat. Nagdidiliryo.
Sinasabi niyang may mga mata sa ilalim ng tubig. May mga daliri raw na gustong hilahin siya pababa. Mula noon, hindi na siya muling bumalik pa doon sa Atabay. Pero hindi pa rin doon nagtatapos ang lahat. Isang gabi, ako'y nanaginip. Nasa gilid daw ako ng Atabay. Ang tubig, naging itim na parang langis. May sumisilip na mukha mula sa ilalim. Mukha ko. Ngunit ang anyo ko, may putol na liig, dilat ang mga mata, at papalapit ng papalapit. Pagkadilat ko, nasa labas na ako ng aming bahay. Nakatayo sa ilalim ng buwan, sa mismong direksyon ng Atabay. Kinabukasan, sinabihan ako ng Lola Hermelinda ko na baka sinusundan na raw ako. Pinayuhan niya ako na mag-alay ng puting itlog, kandila at usalin ng mga panalangin na, "Hindi ako kaaway, dumaraan lamang ako, nais ko lamang ay kapayapaan." Ganun nga ang aking ginawa. Magpasa hanggang ngayon, nandun pa rin yung Atabay sa Santa Cristina. Masukal na yung paligid. Halos wala nang gumagamit nito. Ngunit may mga mangilan-ngilan pa rin na dumarayo. May narinig pa rin na mga kaluskos. May mga lumilipad-lipad na puting ibon na dumadapo tuwing tanghali. Para sa amin, ang Atabay ay buhay. Ngunit may kapalit. Hindi kami kailanman tumira roon na walang takot. Pero natutunan namin na igalang ang mga hindi nakikita. Dahil hindi lahat ng mata ay may puti at itim. Minsan, ang nakatitig sa'yo ay nakalubog ng matagal sa kailaliman.